misteryo, ang kilabot ng buhay. Araw-araw sa bawat mundo, may nagaganap na trahedya, aksidente o krimen. Naging pangkaraniwang karanasan o ordinaryong laman ng balita. Mga trahedyang bunga ng kawalan ng pag-iingat o pagkasira ng bait, matinding galit o pagnanasa sa kayamanan. Kaya, ito na ba ang buong istorya? Ano kung merong ibang dahilan? Ano kung merong ibang mundong nakatago sa atin? Isang mundo na puno ng mga hayop na hanggang ngayon wala pang pangalan sa libro ng mga siyentipiko. Mga hayop na nakaabang sa mga inosenteng nilalang na walang kamalay-malay sa kanilang malagim na tadhana hanggang sila ay makaranas ng kagat ng dilim. Naldo Morales, isang magbababoy, bagong kasal, isang pangkaraniwang manggagawa. Hanggang isang araw, kumuha siya ng itak at walang awang pinatay ang kanyang ama, ina at kapatid. Una ho naming nalaman na may masamang nangyayari nung makarinig kami ng kakaibang sigawan mula sa bahay ni Paring Naldo. Siyempre ho, lumabas kami ng bahay. Nakita ho namin si Naldo. Kinakaladkad si Rona. Si Rona ho yung asawa ni Naldo. Yun, may tinutok na itak sa liig ni Rona eh. Sumisigaw. Hindi ko nga ho maintindihan eh. Basta't, ewan. Hanggang ngayon, hindi ko talaga maisip-isip na kayang gawin ni Naldo yon. Kasi, mabuting kapitbahay ang si Naldo. Mabait sila, buong pamilya. Wala kang maririnig na problema, gulo. Matulungin siya. Nung nakaraang bagyo dito, inayos na yung bubong namin dahil muntik nang ilipad ng hangin. Mabait siya. Lahat ng kapitbahay ay nagkaisa. Isang mabuting tao si Naldo. Ano ang nangyari? Paano nga ba nagiging mamamatay tao ang isang mapaniwala? Oh, Naldo, baby! Naldo boy! Ang aga niyan, ang aga. Sitting down muna, sitting down. Masarap yung dalang pulutan ni Pare. Oo, ito, kukuha ko. Siguro pa rin eh. Hindi ako pwede ngayon. Hinihintay ako yung una eh. Iba na talaga, iba na. Balik ka yung tuhod mo, ha? Kasal na. Nakulo pa. Kaya numinipis yung tenga eh. Patingin nga. Ito, breko. Pangako, bukas. Magpapatay ng baboy ang tatay. Sagot ko pulutan. Huwag muna kayo. Oh, hindi. Wala. Ito, tingnan mo. Kung walang uupo, walang pansinan, magpakailan ka. Huwag ka nang pumirit pa. Dapat nga, tuluaran niyo yung Sinaldo. Yan ang mabuting asawa. Pakuhin mo na yan. Uy, talaga naman ito. Nagbibiro lang ako, pinatula naman. Naldo, sige na.
Salamat po, Ayos. Aling Melda. Ayos pa ito, ayos pa. Malakas pa! Malakas pa yan! Bukas, oh. Bukas. Pangako yan. Ha? Vitamin ha? Huwag kalimutan. Ito pa, oh, pulutan, oh. May labang ka pa. Okay. 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 Thank you ha. May pulutan pa. Thank you. Tira. Bukas mo tama yun. Pero alam mo pare, kung ganyan din ang itsura ng asawa ko, uuwi din ako kagad. Anong ibig mong sabihin? Pangit ako? Nung dalaga ka, maganda ka. Eh, asawa mo ako ka. Meron din naman mga ibang sakit na magugulat ka kung ba't mabait na tao bigla na nakasakit, no? Actually, lumalabas sa ibang pag-aaral na yun ay parang form of epilepsy. Isang side ng brain lang, yung temporal lobe lang, ang nagiging nagkaka-epilepsy or seizure. At ang kanyang manifestation ay behavioral. Usually, ang tinatawag na rage behavior. Yung rage yung parang sukdulan ng galit, no, na nakakapatay o nakakasakit ng ibang tao. Di ako baliw. Di ako baliw. Di ako nasisiraan ng ulo. Di ako nasisiraan ng ulo. Mahal ko pamilya ko. Mahal na mahal ko pamilya ko. Hindi sila yung pinatay ko. Nakita niyo yung bangkay, di ba? Di ba nakita niyo yung bangkay? Nakita niyo si Ronnie, nakita niyo yung nanay ko, yung tatay ko, hindi sila yun! Hindi sila yun! Ayoko yan! Mga hayop yan! Mga hayop! Yung mga baboy! Yung mga baboy! Patayin niyo yung baboy! Nakikialam na naman. Ano ka ba naman? Ano ba nakakaya naman sa nanay? May kita tayo dyan. Tama na. Ano na naman ba sasabihin ng nanay yan? Diyos ko, kaya sasabihin yan. Ay, naglalambutsingan na naman kayo dyan. Nakakaya. Eh, bakit naman? Ikaw naman, oh. Ang nanay naman, ano na lang yan, konserbatiba lang. Ano konserbatibo? Baka hindi lang pinanibigyan ng tatay, kaya gano'n. Sige, sige, sige. Oy, oy, oy! Ay! Aba, naglalambutsingan kayo sa harap ng bahay? Abay, huwag niyong gawin yan. Baka akalain ng mga kapitbahay hindi kayo disente. Bakit? Bakit, ha? Ano ang nakakatawa? Meron ba nakakatawa sa sinabi ko? Wala ho! Wala na lambutsingan. 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 Nako, kayong dalawa talaga, bagay na bagay kayo. Kasi pareho kayong baligtad ang utak. Hoy, mga lakambini! Pwede ba maghain na kayo? Gutom na kami! Opo, mahal na hari. O, tena na! Oho! Ano tayo? Talo. O, halika na. Tara, tara. Si Selmo, dumating yan dito mga 1987. Binata pa niya si Naldo. Como pogi, ayan, maraming babaeng nagkakagusto. Buwan-buwan, iba-iba ang girlfriend. Pero nung dumating si Rona sa buhay niya, yun na yun, lalong naging matinong tao. Oh, ito ang ulam, oh. Ayan, masarap yan. Ako
ako nagluto. Ano, alam ko, Disantes yan, di ba? Baboy na nga yung inaalagaan natin. Baboy pa rin yung kakainin natin, no? Uy, teka, Nay, Tay, Ron. Natunod ako May sa gulay. surpresa si Naldo sa inyo. Anong sorpresa? Ano po, nakaipon na po ako ng pera para makabili tayo ng TV. Yung surplus lang, yung second hand. Oh, kuya. Di ba sabi mo, pag nakabili ka na, magpapakabit tayo ng cable? Tama na yan. Hindi nyo ba alam, ha? Ang cable, maraming malalaswang palabas dyan. Ano ka mo? Maraming malalaswang palabas sa cable. Tingnan mo. Talaga kahit kailan. Na, sandali lang ha. Maingay yung mga baboy. Hoy, Naldo, ano kaya nangyari dito? Hindi ko alam eh. Tingnan ko nga ako kagabi yan eh. Ayos naman sila. Pero meron lang ako nakita mga bakas ng maliit na hayop. Anong klaseng hayop? Insekto? Ahas? Hindi ko alam, tay. Parang alimasag ho eh. Alimasag? Nak naman, baka naman nananaginip ka lang. Mabuti pa ho, ilagay niyo rito. Matignan. Katayin na lang ho natin to, Maruelio. Buti pa. Dito. Tay, kakatayin? Bakit? Hindi ba ho delikado yan? Hindi ho natin alam kung ano yung kinamatay ng baboy. Baka nalason o may sakit. Siguro ho, kumuha muna ho tayo ng veterinaryo. Veterinaryo, ha? Patingnan muna ho natin. Ako sayang ang pera, anak. Tayo na lang ang tumingin. Ngayon, kung may sakit, di itapon natin. Paano kung wala? Katayin natin at may benta. Tay, wag na ho siguro. Ano ka mo? Wag na ho. Bakit ba marunong ka pa sa akin, ha? Mabuti pa, puntahan mo si Mang Roberto sa palengke. Sabihin mong, i-deliver natin tong baboy ng 2:00. Pero, tay... Lumakad ka na, sige na. Lakad na! Bilisan mo! Gusto ko na sana. Tapon yung baboy. Delikado eh. Baka malason yung mga bibili. Kaso, pinigilan ako ng tatay ko. Wala akong nagawa.
Lagi naman ganun eh. Siya ang nasusunod. Rona, Po, wala pa ba? ano po? Wala pa bang laman yung sinapupunan mo? Ha? Sabi, mag-iisang taon na ngayong kasal ng anak ko eh. Meron ba siyang problema? Wala naman po. Sinusubukan naman po Hindi, namin. ang akin lang naman eh. Sakit na kami magkaapo. Kung ako lang naging asawa mo eh. Kung ikaw ang naging asawa, ano? Wala. Kakoy, sabik na tayong magkaapo. Rona, ikaw na lang mag-asikaso nito. Ako nang bahala. Opo. Ano yung sinasabi mo kanina? Ah, may lilinisin pa nga pala ako. Sila Murugmon. Nag-start na sila sa lawas ang mga sapat. Nasudlan nila sa dalunggan, diretso sa ulo. Kag dito nila ginakontrolar ang iya pag-ihusin eh. Daw puramentado. Muna gani nga nagabuluang ni sila. Ang makinig ko man. May tinukso ka bang lalaki pa uwi? Ha? Alam ko, babae. Matagal ako pa. Nakakapantiri ka! Baw ka siguro, no?
Kung ako pinili mo, may alak ka na ngayon! Hoy! Nakita mo na! Pinakagawa mo sa akin ang kasama. Magbabayad ka! Hindi po, wala po Sandali, sandali. ginagawa. Naldo! Bakit to? Ano nangyayari doon ay? Huwag ka makialam! At isa! Huwag mong patuloy ang asawa mo. Sinungalingan! Teka muna, ano nangyayari doon, Ana? Nakita mo na? Ano? Ha? Talagang ahas ka! Taksil ka! Tumahimik ka! Sasamahin ka sa akin, tatamaan ka! Subukan mo! Magkakamatay tayo! Tay! Ano ba? Ano ang ginawa na asawa mo? Hindi mo kasi dinidisiplina eh. Dapat dyan makatikim ng sampal! Ano ba nangyayari dito? Ano ba yung ginagawa mo? Hindi na ako makakatagal dito sa bahay na ito! Sobra na ang pang-aapi sa akin ng nanay at tatay mo! Ano ba nangyayari nga? Ano ba? Hindi ko alam. Ano ka ba? Wala ka bang alam? Ha? Wala ka ba talaga alam kung talaga? Ay, ng pamilya mo! Ang nanay mo, pinagbibintangan ako nilalandi ang inama mo. Ang amo mo naman gusto akong buntisin. Ano ba kayo? Pamilya ng mesayan? Kung hindi ka sasama sa akin lumaya sa pamamahan na ito, magpasensyahan na lang tayo. Tama na, tama na. Tama na. Pag-usapan natin to. Ha? Kung gusto mong umalis, aalis tayo. Pero sana, ayusin muna natin to. Parang nakikiusap ako. Balato mo na sa akin to. Huling-huli na lang. Ha? Huling-huli na lang. Ayusin lang natin. Ha? Ayusin lang natin to. Kung gusto mo lumayaw, lalayo tayo. Malayong malayo. Yung walang manggugulo. Walang makikialam. Ha? Tama. Nay?
Ay! 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 Ronnie! Inatake nila ako. Doon ko nalaman ng totohanan na hindi sila ang pamilya ko. siya ng bahay. May sigaw siya. Nakita namin, duguan. May tinutok siyang itak sa leeg ni Rona.
usually, sa mga pagbabasa namin, ang commonly, kasi ang iniisip ng usual na mga tao, for example, pagka mentally ill, lahat na ng tao sasaktan. Hindi totoo yun. Sa mga studies, ang usual pa lang nasasaktan ay yung kasama sa bahay, yung kakilala niya, hindi strangers, no? Mainly because nandun yung access niya, nandun sa pamilya, nandun sa yun tuloy ang napapagbuntungan ng kanyang violence. Meron kaming naging kaso na at first ang nagpakita sa isang pare, no? Gawa ng dinala ng mother niya doon, gawa ng nakikita raw niya alien, no? Ang abiso sa kanya ng pare, bagamat buti naman at psychologist rin yung pare, ay ipagamot na sa doktor, sa isang psychiatrist. Ang kalungkutan noon, dinicide ng mother na kinabukasan na lang. Nung gabing yon, nakakita ng alien yung pasyente. Pinatay niyang alien. Ngayon, hindi niya nalaman, yung alien na yon ay ang kanyang ina. Nasiraan lang ba ng bait si Naldo? Meron nga ba siyang nakitang mga kakaibang halimaw na umagaw sa katawan ng kanyang pamilya? O ito ba'y paraan lang ng kanyang utak upang patahimikin ang kanyang konsyensya? Sino ang nagsasabi ng totoo at sino pa ang dapat paniwalaan? At si Rona, ano ang nangyari sa asawa ni Naldo? Eroplanong nabalitaang nawawala sa kabundukan ng Mount Tarigan. Ang nawawalang eroplano ay isang Fokker twin engine ng Southwind Airlines. Ayon sa huling ulat, ito ay may mga pasaherong mga estudyante na galing Maynila at Cebu. Ang mga estudyante ay mga kinatawan sa isang national quiz contest na gaganapin sa Zamboanga City. Sa kasalukuyan ay wala pa tayo masyadong detalye sa pangyayari, pero sa aming kaalaman, ang lokasyon na binagsakan ng eroplano ay mahirap marating.
Sa ngayon ay nagtutulungan ang mga military, pulis at mga civilian search and rescue units sa paghahanap ng nawawalang eroplano. May panibagong balita ho tayo tungkol sa eroplanong nawawala sa Mount Tarigan. Natagpuan na po sa wakas. Opo, ikalimang araw na po ngayon mula na mabalita ang nawawala ang isang eroplano ng Southwind Airlines na patungong Zamboanga City. Sa kasalukuyan ay naghihintay pa rin tayo ng balita tungkol sa pangyayari. Dito, dalawa, buhay! Felix! Bilis, bilis! At ito na po ang pinakahuling balita tungkol sa trahedya sa Mount Tarigan. Dalawa lang ho ang nakaligtas sa aksidente. Sila ho ay nakilalang sila Sheila Raval at ang kanyang pinsan na si Warren Gaban. Ito kami nakaligtas. Ito kami. Ito kami nakaligtas. Ito kami. Mabilis kumalat ang isang masamang balita. Ganoon naman talaga. Lalo na kung ito'y balitang trahedya. Kahit nagaanong karaming bersyon sa isang pangyayari ang marinig natin, ang mga detalye ng isang balita ay palaging kulang. Tulad na lang nitong eroplanong bumagsak sa isang misteryosong bundok. Siguradong lalabas na naman ito sa lahat ng dyaryo, pati na sa radyo at telebisyon. Pero ano nga ba ang katotohanan? Are you okay? Nasaan tayo? Anong nangyari? Nadisgrasya tayo. Nag-crash yung eroplano. Gigi! Gigi! Sheila! Andito lang ako. Okay ako. Si Warren, anong nangyari sa'yo? Si Warren okay lang yan. Diyan lang yan. Huwag kang mag-alala. Sugat-sugat, baldado yata ng kote pero buhay pa. Ano
nangyari sa atin? Ano? Nasaan tayo? Hindi ko alam. Nasa bundok tayo. Hindi ko alam kung saan bundok. Ako nga pala si Romel. Sheila. Ako naman si Gigi. Paano na tayo ngayon? Sira yung cockpit ng aeroplano eh. Nadali yung radyo. Pati na rin yung mga piloto. Ha? Bad trip nga eh. Ibig mo sabihin, stranded tayo dito? Sa ngayon. God, please work. Please work. Nakakonect ako. Mommy? Mommy? Mommy, si Gigi to! Mommy? Ibang klase. Pangatlong rescue ko na to eh. Yung katawan, pira-piraso. Tapos alalayo. Siguro mga nasa 300, 400 meters from the crash site. Alam mo yung nakita namin doon? Mga lasog-lasog na katawan. Tapos, putol-putol. Hindi na nga namin ma-identify yung mga nakita namin mga bodies eh. Talagang pwede mangyari yon sa lakas ng impact sa pagbagsak ng eroplano. Talagang titilapo yung mga pasahero sa lahat na direksyon. May mga kagat pa na, ewan, di namin malaman kung anong kagat yun. It's weird. Kuya, bakit? Bakit oh? May hugo mo. Ha? Sandali ako, kuya. Kuya! Ayan! Ano daw? Ano daw? Mahiwaga ang gusto nilang puntahan. Masyadong delikado. Kaya hindi kami gumagawa sa lugar na yun. May halimaw ron. Malaki. Nakakatakot ang itsura. Ang tawag namin, warik-warik. Gusto niyo yung prueba? Ito. Pare, pwede pa yata to. 1, 2, 3. Testing. Pare, umiilaw yung power indicator. Pipitik din yung metro ng audio. Kaso nga lang, parang may tama yung lente. Kanino kaya to? Pare, palagay ko sa kanya yan eh. Sino kaya yan? Alay ko. Ang pangalan nito si Manuel Torres. Anak si ni Colonel Torres, yung dati kong amo. Ayos! Bakit? Ganda naman yan. Kailan ba kayo nakakita nito? Baka pwede natin mahiram mo, maski sandali lang. Personal use ko to. Ha? Para sa akin lang yan. Right na.
to. Lighter na ng soap. Hoy! Ay! Ako po! Ano pa ginagawa mo dito? Hindi, kasi yung bangay kasi bumagsak. Yan ang napapala mo sa mga kalokohan mo. Halika na, hinahanap ko na ng kapatid mo. Tayo lang ba? Tayo na lang talaga. Anim. Nasaan na yung mamang kasama natin kanina? Si Chip, nandun sa may mga puno. May tinitignan siya ng iniwan ko eh. Susunod na lang siguro yun. Kasama siya, Pito. Sa 11 masakay ng aeroplano, pwede lang tayo magkaya. Ano mangyayari sa atin ngayon? Ano pa, di maghihintay. Maghihintay? Ng ano? Ng rescue. Rescue. Buti kung may dumating. Ang problema nga natin, wala tayong means of communication eh. Wala tayong radyo. Kaya hindi tayo makahingi ng saklolo. Ang masama pa nito, tayo mismo hindi natin alam kung nasan tayo. Kaya kahit may radyo tayo, hindi rin naman alam kung saan tayo hanapin. Eh, ang barok pala ng utak mo, Teats eh. Hindi mo ba alam ngayon, high-tech na? Ayun yung mga computers, andyan na yung mga satellites. Kaya huwag kang mag-alala. Mare-rescue tayo niya, sigurado ako, gaya nga nasabi ni Ate Lassie eh. Wala tayong ibang dapat gawin kundi mag-antay lang. Antay, antay. First of all, hindi kita kinakausap dahil wala kang kwentang kausap. Pangalawa, huwag mo kang tinatawag na Teats. Warren, pwede ba? Huwag mo ako tinatawag na Ate Lassie. Nakakapikong ka eh. Palibasa, baliktad yung utak mo. Labo niyo ah. Teka nga. Pwede ba ibalik muna natin sa problema yung usapan? Paano kung sakaling matagalan dumating mga rescue? Sapat na may mga provisions natin? Mga pagkain, damit, mga gamot. Alam mo, pagdating sa pagkain, meron pa. Okay? Pero ang tansya ko lang, tatagal lang yan pang 2 araw. Bakulaw ang tawag natin sa mga apes. Kagaya ng mga gorillas, chimpanzee, o maski na yung mga orangutan. Pero kahit na may mga local terms tayo sa kanila, wala namang ganyang klaseng hayop sa Pilipinas eh. Maliban na lang sa mga zoo.
Pare, nakita nyo ba yun? Nakita nyo ba yun, ha? Nakita nyo? Oo. Parang nakita ko eh. Pero hindi lang yun. Parang may nakita ko kanino-kanino eh. Nung nilawan ni Chip. Nakita ko rin yun, pero hindi masyado kasi madilim eh. Kailangan pa natin ng mga flashlights. Parang may nakita ko sa likod ng aeroplano eh. Sandali, kukuha ko. Nasaan si Romel? Diyos ko po! Ano yan? Romel! Paano pa ulaw ah? Oso pare. Romel! Malaki siya. Matangkad. May mga parte ng katawan niya na may buhok. Nakakatakot na ayokong tignan yung mukha niya. Parang marami siyang sugat na hindi ko maintindihan. Kasi nakakatakot siya. Maraming pinapaniwalaan ng mga Pilipino. Each region has their own set of folktales, beliefs, and superstitions. In this case, yung natagpuan nilang mahabang pangil, it doesn't prove na meron ngang monster sa lugar na yon. Natural naman na merong mga wild animals doon. That fang could only be there for several years. Pero kung anong klaseng hayop iyon, hindi po natin masabi sa ngayon. Romel! Mel! Anong kalagayan niya, Chip? Eh di patay na. Ano pa bang akala mo? Ano ka ba? Namatay na nga yung tao, naukuha mo pang magbiro. Hindi ako nagbibiro. Eh patay na oh! Tingnan mo nga! Buhay pa ba yan? Ano ka bang klaseng tao? Kasamahan natin yan! Alam ko naman yun eh! Ano bang problema mo? Ikaw ang may problema, hindi ako! G, tama na. Harero ka ba? Huwag mo na patulan! Ito eh! Ano magpatulan? Ako pa mali? Tumahimik na kayo! Makinig kayo sa akin! Aray! Nakikita niyo ba yan? May alam ba kayong klase ng hayop na may ganyan kalang pangil? Tingnan nyo! Ang laki niyan! At ang talim! Hindi pang karaniwang hayop na may ganyang klase ng pangil. Pero yan ang nakita natin kanina. Isang mabangis na halimaw. At sigurado ako, babalikan tayo nun. Kaya dapat pagandaan natin siya. Tigilan niyo yung mga pagtatalo-talo nyo. Dapat pag-isayin natin ating pwersa. Kaya natin labanan ng halimaw na yon. Nakita nyo nga kanina, tatakot siya sa baril ko. At pagbalik niya, eto rin ang sasalubog sa kanya. Pag nasa peligro ang buhay mo, hindi mo alam kung anong dapat mong gawin. Basta importante lang na makalayo ka. Kaya takbo lang kami ng takbo. Hindi kami pwedeng tumigil ng pagtakbo kasi baka maabutan niya kami.
Bakit? Ano nangyari? Ano? Kaya mo? Kaya mo pa? Aw, hindi ko kaya. Si Warren. Ano si Warren? Huwag ka sisigaw. Huwag ka sisigaw. Ako bahala kay Warren. Pupuntahan ko siya. Sheila, kahit anong mangyari, huwag mong pababayaan. Oo. Pupuntahan ko si Warren. Dito ka lang, huwag nga alas, ha? Dito ka lang. Isiping buhay ang anak ko. Eto, nandito, tumawag siya. Tinawagan niya ako at exactly 4:30 a.m. Paano mo ma-explain sa akin to? Nanay ako. Pag ina ka, somehow mararamdaman mo kung ano ang nangyayari sa anak mo. Buhay siya. Si Gigi! Si Sheila! Si Gigi! Asa na kayo? Sheila? Si Gigi? Sheila? Anton, halika punta natin. Pare, huwag ka nga maingay. Huwag kang ikaw. Lakas-lakas na bukas naman ako naman. Tayo mo ulang, pare. Teka. Nasaan yung kasama natin? Si Gigi, si Sheila, si Warren. Pare, Nasaan na sila? Hindi ko alam, okay? Sa sobrang takot ko, tumakbo na lang ako. Pare, ang importante, kailangan makaalis tayo sa lugar na to, tol. Paano tayo aalis dito? Bakit alam mo ba kung paano umalis dito? Pare, hindi. Hindi ko alam to. Yun naman pala. Hindi na tayo makakaalis dito. Jeff, anong gagawin natin ngayon? Alam ko na. Huwag tayo maghihiwalay. Diyan ka lang sa likod ko. Sa likod mo lang ako. Huwag tayo maghihiwalay. Pare, malabo yun eh. Nakita mo ba kung gaano kalaki yung pare? Ha? Kaya tayo sakmalin ng pare. Paski 10 pa tayo magbantay sa mga likod natin. Ha? Dito abutin natin, tol. Yan ang gagawin natin. Bakit may alam ka pa bang plano? Sabihin mo, pare, ano plano? Kailangan na natin yun. Huwag kang maingay, pare. Wala nga akong alam, kaya nga ako nagtatanong sa'yo, di ba? Pare, anong gagawin natin? Alam ko na. Bumalik tayo doon sa aeroplano. Mas safe tayo doon. Nandun yung mga gamit natin. Ano sa palagay mo? Jeb! Jeb! Pare! Jeb!
Kakalimaw ka! Walang iya ka! Hindi mo kami basta may isa-isa! Anong gagawin mo? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Basta hindi ako papayag na. Basta niya na lang tayo susugaban ng wala tayong kalaban-laban. Karen, halika, sumunod ka sa akin. Tayo pupunta. Basta sumunod ka sa akin! Bilis! Yung barel! Ano gagawin natin dito? Yung barel! Hanapin mo yung barel! Kailangan makita natin yung barel! Hawak Teka. na yung kanina eh! Diba? Tapos nung kinuha siya ng halimaw, nabitawan niya. Kailangan makita natin yung barel! Hindi maalala ko saan nilagay. Hanapin mo! Hoy! Teka! Lapit ka! Nahamon kita! Babae lang kaya mo. Teka! Mano-mano tayo! Hindi naman dyan! Hindi! Hindi! Hindi!
May mga nakakuha tayo na recover na ilang items sa crash site. May mga school items, may mga personal na gamit. Meron din tayong na-recover na mga camera. Isang Instacam at isang Handycam. Hopefully, may mga nakakuha tayong footage na makakatulong sa investigasyon. A similar incident like this happened in the 60s. Same site. At parehong itinuturo. Ang culprit ng mga supposedly survivor ng crash, monster daw. Gusto sana naming ipurso noon ang case. Kaso ang daming nakikialam. Simula pa lang, marami nang kumukontra. Basta ako, naniniwala. 7 kaming nabuhay. Pero yung iba kong mga kasama, pinatay sila nung halimaw. Sa sitwasyong ganun, makakapag-isip ka pa ba namang gumawa ng kwento? Ako ang nakakita. Ako ang nakaramdam ng takot. Takot na masahol pa sa napakasamang bangungot. Sino talaga ang nagsasabi ng totoo? Silang mga ekspertong investigador at mga profesional o silang nakaranas mismo ng lagim? Sa ngayon, madilim pa rin ang mundo ni Sheila at Warren. Madilim pero tahimik. Ligtas na sila. Pero sa kalaliman ng gubat sa tuktok ng Mount Tarikan, matapos na rin kaya ang lagim? O patuloy pa rin kayang umiiral ang sindak sa pagkagat ng dilim?
Missing children, mga nawawalang bata. Mula sa panahon ni Prinsesa Anastasia ng Rusya hanggang sa anak ng pamosong pilotong si Charles Lindbergh, hanggang sa kasalukuyan, tuloy-tuloy ang mga kaso ng mga nawawalang bata. Saan sila napupunta? Ano ang kanilang nagiging kapalaran? Ang karamihan ay sinasabing naging biktima ng karahasan ng mga sindikato, ng mga kriminal. Ngunit may nagsasabi ring may ilan sa mga nawawala ang nagkakamit ng mas malagim na katapusan. Hindi sa kamay ng mga tao, kundi sa mga pangil ng kadiliman, sa kagat ng dilim. Ang misteryo, ang kilabot ng buhay. Araw-araw sa bawat mundo, may nagaganap na trahedya, aksidente o krimen. Naging pangkaraniwang karanasan o ordinaryong laman ng balita. Mga trahedyang bunga ng kawalan ng pag-iingat o pagkasira ng bait, matinding galit o pagnanasa sa kayamanan. Kaya, ito na ba ang buong istorya? Ano kung merong ibang dahilan? Ano kung merong ibang mundong nakatago sa atin? Isang mundo na puno ng mga hayop na hanggang ngayon wala pang pangalan sa libro ng mga siyentipiko. Mga hayop na nakaabang sa mga inosenteng nilalang na walang kamalay-malay sa kanilang malagim na tadhana hanggang sila ay makaranas ng kagat ng dilim. Ako po si Jaime Lorenzo, si Sandy Lorenzo, si Jason. Kami po ay mga biktima ng mga kaliwat ng sigbin. Galing kami sa matinding kahirapan. Nasabit po ako sa anomalya sa bangkong pinapasukan ko. Dahil sa kaso, naging malaki ang utang namin. Naimbargo ang mga ari-arian namin. Farm, car, several jewelries. Naputulan kami ng tubig at kuryente. Around that time, nung nagpakilala po sa amin si Mr. Salgado. Kliyente ni Jaime, sa bangko niya si Mr. Salgado. Inimbitahan niya kami sa kanila for lunch. At doon namin nakilala ang ibang miyembro. Doon nag-umpisa ang bangungot. Maligo, malamig. Kayo naman. Masyado lang ako naging ambisyoso. Nagkamali ako. Binigyan ko ng loan kahit na alam ko na kulang sa collateral. Dahil kasi meron kaming usapan ng maglo-loan. Kaya nga lang mukhang dinoble cost ako ng aking boss . Dahil ang gusto niya siya yung may cut. Kaya ako ngayon yung naipit. Naku. So, ano? Ito, si Santiago. Pero hindi. Nakabawi rin ako sa kanya. Ang ginawa ko, na manipulating figures. Napalabas ko kung ano yung mga anomaling ginawa ng boss ko. Kaya, si Santi rin siya. Bravo! Fine. Ba't ayaw niyo maligo, sweetheart? Come on, ligo tayo, sabi. Pinapakiramdaman ko lang yung tubig. Ba't mo papakiramdaman? Like to swim. Kanina ayaw mo. No need to make pakiramdam. Balik ka na. Oh, excuse. I need a drink. Just get a drink, guys. Excuse me. What about that trip to Sige nga, share si Das. Sige nga. Ito talaga. Ano ka ba? Bakit ba kailangan ilagdag mo yung basura natin? Nakakahiya. Hindi ko pa nababangkat sa kanila Gusto ng akin Alam mo nilang katotohanan Tingin ko. Kulang naman ang Testing ang tayo ng mga yan. Tinitesting? Para ano? Ay, may nakikinig ka ba sa akin?
Jaime! Sandy! Balik kayo dito. Oh, okay. Ika doon tayo. Ah! Sorry kung naging kaming parang mukhang chismoso. Hindi naman. Ang katotohanan yan eh. Alam na namin ang kwento mo. We just wanted to make sure. Make sure what? Jaime, alam namin ambisyoso ka. Oh. Gagawa ka ng paraan na makuha mo yung gusto mo. Ikaw din, Sandy, ganun ka rin. Diba? Oh, please. Yun ang dahilan kaya namin kayo pinili eh. We know that you're both ambitious. And we also know that you don't play dirty. Yeah. At may konsensya kayo. Minalas lang. Jaime. Yes. Just suppose, ha? Kung may isang bagay na kailangan mong gawin, at pagkatapos noon makukuha mo ang lahat ng swerte sa mundong to, gagawin mo ba yun? Depende kung anong klaseng pagagawa, di ba? Okay. Yun lang gusto namin marinig. Yun lang kailangan namin sa'yo. Ngayon. Teka. May proposal ako para sa'yo. It turned out na meron pala silang magandang guest house sa likod ng mansion nila. Kami nga itong nahihiya dahil very apologetic siya dahil malapit nga ito sa nursery school nila. Pero at that time, summer, so wala namang mga bata, so walang nangungulit sa amin. In-offer niya sa amin to na tiran hanggang wala pa kami nakikitang bahay. Doon muna kami. Kaya nga, hindi nga kami makapaniwala sa swerte namin dahil nakilala namin tong mabait na matandang to. Pero, ang talagang hindi lang maalis sa isip ko yung bata. Anong gagawin nila sa bata? Wala ka man hindi. We've been very trustful. Pero wala ka naman ang loko sa amin. Sa bahay o sa negosyo. On the contrary. Hindi naman dyan, naghamasahe ko. Since we formed the group, Dalawa? lahat ng mga miyembro nagkaroon ng magandang swerte. Take Colonel Ravales, for example. Bago sumali sa grupo yan, wala, SPO1 lang yan. Ako, attorney taga-notaryo lang ng affidavit. Ngayon, may sarili na akong law firm. At bibingkating corporate giants pang aking mga kliyente. Ha? Diba? Mr. Salgado, attorney. Tito Leroy. Okay? Tito Leroy. Tito Leroy. Tito Leroy, thank you so much. I don't know how we deserve this, pero maraming salamat. Sus. Basta miyembro ng kaliwat ng Sigbin, you deserve nothing but the best. Diba nga? Kaliwat ng... Kaliwat ng Sigbin. Kaliwat ng Sigbin. That's the name of our group. You'll get to know it better eventually. And just like that, dumating ang swerte. Hindi ko alam na isinabit pala ni Mr. Salgado yung application ko sa Eurasian Bank of the Philippines. Nagkasakit ang editor ng magazine namin. So, ako ang kinuhang kapalit. Sa record ko, imposibleng matanggap ako sa ganung kalaking bangko. Pero hindi lang ako natanggap. Ginawa pa akong branch manager. The magazine wins an award. Parang magic. Lahat ng gawin namin, swerte. Immediate ang promotion ko. Pati nga sa casino, nanalo pa ako ng 50,000 eh. And then, nagkita uli kami ng kaliwat ng Sigbin. Doon namin nalaman kung anong kapalit na aming swerte. Balita ang pagbalik na sa pag-asenso ngayon. Here's to more success. Salud! Salud! More success. Salamat.
Salamat ho. Magmula na naging kasali kami, naging tuloy-tuloy uli ang swerte namin. I mean, I'm like, God, it's really happening. Because we are blessed by our benefactor. Siya nagbibigay ng swerte sa atin. Oh, yes. Thank you, Lord. Oh, no, Sandy. Not him. The other one. The one who really exists. Oh, yung tunay. Hindi siya estatwa, hindi siya kaluluwa. Makikita mo siya at mahahawakan mo siya. Siya nagbibigay ng swerte sa atin. And in return, nagbibigay ng kaya sa kanya ng alay. Simple lang naman ang hinihingi niya. Sino mo siya? Nasaan mo siya? Oh, it's just around. In fact, sina Attorney Arboleda, sila ngayon ang magbibigay ng alay sa kanya. Pwede mo ba kami sumama para makapagpasalamat man lang? Sa wakas, dumating na ang oras na pagdidesisyon. Nakahanda na ba kayo makipagkita sa kanya? Magbigay ng alay sa kanya? Ano ang ibig niyo sabihin? Naaalala niyo ba, nung unang kumain kayo dito sa bahay, may nagtanong sa inyo kung may isang bagay na kailangan niyang gawin. Pagkatapos ng ginawa niyo yung bagay niya, pupunta sa inyo lahat ng swerte sa mundo. Gagawin niyo ba yung bagay na yun? Naaalala niyo ba yun? Pwes, heto ang iisang bagay na kailangan niyong gawin. Ano ho yun? Bata. Oo. Kukuha kayo ng isang bata. At dalhin niyo dito sa amin. Sinabi ko na sa'yo, mga satanista sila. Keep your voice down. Maririnig nila tayo. Ikaw makinig sa akin. Papatayin na yung bata. Sino may sabi? Nakita mo ba? Yung bata nakita ko. Ito, di ba binasa yung tabloid? Tignan mo. Nawawala yung bata. Jaime. Daan-daang bata sa Pilipinas ang nawawala buwan-buwan. Tignan mo kasi yung picture eh. Sino ba kasama? Si Kera Ravelas, di ba? Sino ba kasama natin bukas? Si Kera na din ah. Ano bang date itong nasa tabloid? Isang linggo pagkatapos ng lunch party natin, hindi ba? Maraming maaaring nangyari sa bata to sa loob ng isang linggo. O sige. How about itong swerte natin? Ha? Itong swerte natin? Hindi ka nagtataka? Anong klaseng swerte ito? At yung sigbi? Yung sinasabi ng sigbi? Ano yun? Sino yun? Hindi yung natural, ha? Hindi yung mga Diyos. Mga Diyos? Kailan ka pa naging religious? Hindi ka nga nagsisimba eh. That's beside the point, okay? No! This is the point! Guminhawa ang buhay natin. Ano gusto mo mangyari, ha? Mawalan uli ng trabaho? Bumalik sa wala? Ganun ba? Jaime, ayoko lang bumalik uli sa puntong nakikipag-unahan ako sumakay sa taxi. Sumasabit ako sa jeep para lang makapunta sa trabaho. Dahil naibenta na natin ang kahuli-huli ang sasakyan natin. Tatakot ako mawala ang lahat ng ito eh. Tatakot ako.
Okay. Sige, we'll compromise. Kung tayo ng bata, kailangan malaman natin kung ano gagawin na sa bata. If that's a good thing, then it's okay. It's okay with me. It's no problem. Pero kung masama ang balak nila, look at me. Kung masama ang balak nila, we stop. Okay? Agreed? We will stop. Okay. Iniisip ko lang naman kasi si Jason eh. Iniisip ko ang future ng anak natin. Ito ang gagawin niyo. Pumili kayo ng bata. Ihiwalay niyo sa iba. Kausapin niyo. Aliwin niyo. Bigyan niyo nitong candy. Pagkatapos, ibigay niyo nitong Blue Star Tattoo. Bakit yung tattoo? Uso naman yan eh. Gusto ng mga bata yan. Yan ang magiging alas natin. May fast-acting drug yan. Mapasok sa balat. Drug? Anong klaseng drug? Kombinasyon. Dichlorolysergic acid at saka codeine demerol. Don't worry, walang after effects yan. Puro lang ng konti ang utak ng bata, tapos papagal ang reflexes. This is kidnapping. Kidnapping and assault. And you're using drugs. Bakit? Minsan ko lang sasabihin sa ito, Lorenzo. Noon pa talaga ayaw kong pumasok ka sa grupo eh. Dahil may kutubo kung wala kang guts na gawin ang dapat mong gawin. Samuel! Huwag ka makialam dito! Ano? Gagawin mo ba? O hindi? Ay babalik kita sa lungga ng malas kung saan ka namin pinulot. Ano mangyayari sa mga bata? Gagawin mo ba? Oo, gagawin na namin. Gagawin na namin. Oo, yung Blue Star. Narinig ko na yon. Rugby, bato, psst, walang sinabi yon. Yung karesba ko nga si Bobit, munti ka na mahuli. Nakatakas lang. Eh paano? Masyado nagmamadali yung dudu ko sa kanya. Okay. Hi. I see may nabingwit kayo, ha? Congratulations. Anong gagawin namin sa mga bata? Si Carl na lang mabibigay ng instructions sa'yo. We have to leave. Pupunta kami sa kasal ng anak ni attorney. Alright, si Ruby? Masakit ang ulo eh. Okay, mauna na kami. Hindi niyo pa sinasagot ang tanong namin. Ano ang mangyayari sa mga bata? Jaime, everything has its price. Everyone has its time. Ang mga batang to, hindi na nila makikita yung pamilya nila. Pero huwag kang mag-alala. We will make sure na tatanggap sila ng 3 million pesos over the next 5 years. So you see, sa pamamagitan ng mga bata, aahon pa sa paghihirap pamilya nila. Now, I have to leave.
Excuse me, ikaw na bahala sa kanila. Okay, ako na ba? Let's go. Come on. Come on. Takbo na ha! Dali! Alis na! Si Jason! Jason! Takbo! Jason! Mamaya, sasabihin namin sa'yo. Hindi pa, Alina. Anak, huwag na. Tama na yung Jason! Let's go! Hey, let's go! Please! Okay. Relax lang. Hindi kami galit sa inyo. Kahit na namatay si Ravales, kasalanan niya. Hindi siya nag-ingat. But dears, malaking kasalanan ang ginawa nyo. Nagtiwala kami sa inyo. Oh yes, dears. Binitin niyo ang sigbin. Ayaw ng sigbin ang binibitin. Nakikiusap po kami, Mr. Salgado. Hayaan niyo na lang ho kaming makaalis. Nangangako kami. Wala kami pagsasabihan na nalalaman namin. Hindi kami magsusumbong kahit na sa pulis. Sandy, magsumbong man kayo. Walang maniniwala sa inyo. Lalo na sa asawa niyong estapador. So please, ibalik niyo na lang yung bata. Kahit sinong bata, pwede na. Nakikiusap po ako. Huwag niyo ho kaming saktan. Sandy, hindi namin kayo sasaktan. Please remember that. Kapamilya na namin kayo eh. Hinihintay lang ng sigbin ang inyong alay. Hindi kami tulad niyo. Hindi kami papatay ng inuseteng bata
para lang ipakain sa halimaw na yon. Bakit? May mga inosente pa ba sa panahon ngayon? Ang mga inaalay naming mga bata ay mga adik. Basura ng lipunan. Can't you see? Kung lumaki man lang sila ay magiging kriminal. Nang tulong pa nga tayo sa lipunan, di ba? Huwag kang lalapit. Aalis kami. Huwag niyo kami susundan. Hindi kami susunod. Hindi namin kayo pipigilan. Pero tatandaan nyo, kung sinong binigyan ng biyaya ng Sigbin, ay kailangan magbigay ng alay sa kanya. So relax lang. Pero ito tandaan mo, kahit saan kayo pumunta, ay hahanapin kayo. At hindi siya titigil hanggang magbigay kayo ng alay sa kanya. You can run, but you can't hide. Hinihintay ng Sigbin ang inyong alay. Hinihintay ng Sigbin ang inyong alay. Hinihintay ng Sigbin ang inyong alay. Tama ka dyan! Takbo na! Takbo! Huwag na huwag kayo magkakamali ng maabusan. Pag ginalaw niyo ang pamilya, ako na mismo papatay sa inyo! Tandaan niyo yan! Pumunta kami kay Romy, kaibigan ko. Ano siya, ex-security guard pero ngayon private detective. Pakaramdam kasi namin, safe kami sa kanya. Yun ang akala namin. Dali! Sigurado ko. Jaime! Sigurado ko dito. Jaime! What's this all about? Yan sa loob. Sige, yan sa loob! Diyan. Ha! Jason! Jason? Sige, sponsor kayo sa loob. Sa loob yun. Ha! Jason! Tinawagan ako ni Romy San Jose, yung dati kong kaklase sa College of Criminology. Nagpapatulong sa kaso. Forcible abduction yon, hindi kidnapping. Wala namang ransom na hinihingi. Yun daw anak ng kaibigan niya. Sinamahan ko nga sila sa bahay ni Leroy Salgado, yung suspect. Para sigurado kong dito yung kwarto eh. Ha? Dito yung kwarto eh. Dito mo pinapakita ko. Papa, dito yung kwarto si Pin! Sige ka ba na? Lipat mo ako! Ha? Saan yung nagiging ako? Jason! 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 Ano ba talaga hinahanap mo, Jaime? Sige na si Jason. Sa'yo namin dito! Search warrant! Kung wala kayong search warrant, kailangan umalis kayo dito ngayon din! Romy, wala tayong para. Talo tayo. Balikan na lang natin. Warrant! Balikan tayo. Ano yung gagawa sa kanya? Dali lang. Makikiusap ako sa inyo. Kung ano man ang gusto niyong gawin namin, gagawin ko. Gagawin ko. Ibalik niyo lang sa akin si Jason. Jaime, we don't know what you're talking about. Oh dear. Sino kaya tumukot sa kawawa mo, anak, ha? Ibalik niyo lang sa akin si Jason. Ibalik niyo lang sa akin si Jason! Pasensya na ako kayo.
Alam ko kung saan naroon ang anak mo. Paano ko matitiyak na hindi mo ako niloloko? Meron ka pa bang ibang mapagkakatiwalaan? Nagpapasalamat ako. At nang dahil sa inyo, napatay ang asawa ko. Singdugo rin siya ng sigbin. Isa rin siyang halimaw. Wala na siyang ginawa kundi saktan ako tuwing tututol ako sa kanyang kagustuhan. Ngayon, may duda ka pa. Tayo na. Wala nang oras. Hindi dyan. Dito ang daan papunta sa anak mo. Jason? Jason? Jason, anak, buhay ka. Jason. Well. Mukhang mabubusog talaga ngayong gabi ang sigpin. Mr. Salgado, nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyong sasaktan si Jason. Hahanap na lang ho ako ng ibang alay. I'm sorry, it's too late. Umalis na kayo. Sige na. Halika na. Dali. Kapag ang mga mahal sa buhay ang napunta sa panganib, walang pera at tagumpay ang ipagpapalit ng sinuman. Ano to? Ano? May dala na ba kayo sa warrant? Please. Ha? Nasa na? Pakita nyo na. Please, what's the Parang wala tayong problem? oras. Please, Jaime! Jaime! Please, please! Please! Mapapalak tawag niyo sa na mister ko! Maawa kayo! Pakiusap lang po! Wala akong kasalanan to! Ano ba nagawa namin? Jaime! Jaime! Jaime? Jaime! Anak ko! Anak ko! Asan ang anak ko? Jason! Asan si Jason? Ligtas na sila. Umalis. Umalis ka na. Ligtas na sila. Ligtas mo ang sarili mo. Umalis ka na! Salamat.
Mula noon, bumuti na ang buhay namin. Bumangon kami. Right now, isa akong freelance writer sa isang woman's magazine. Si Jaime naman, nakabili ng taxi. Taxi driver by day, accountant by night. So, we're okay. Nahanap ang dose-dosenang kalansay ng bata sa basement. Kasama ng mga bangkay ng ilang miyembro ng kulto. Bakit parang kinain din si Saldan? Pero iba ang nasaksihan ni Jaime at Sandy Lorenzo. Isang halimaw na nagbibigay swerte kapalit ng dugo ng mga bata. Meron nga bang uri ng hayop gaya ng sigbin? At kung meron nga, ano ang nangyari sa kanya?